Ocho Reyes officially stepped down na as head coach ng Gilas Pilipinas. At new Gilas head coach, kikilalanin natin mga ka-idol. At Gilas napakalaki pa ng tsansa na makalaro sa Olympics ngayong 2024. At bukod sa bagong coach, tila mababago rin ang lineup ng Gilas Pilipinas. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Bago pa man tayo dumako sa mainit na balita para sa Gilas Pilipinas, ay magsisimula na rin ang next season ng PBA at yan nga ang Commissioner's Cup, mga ka-idol, na magsisimula na nga sa October 15. Sa ngayon, patuloy pa rin nating makikita at masasaksihan ang mga malalakas na import katulad ni Justin Brownlee ng Barangay Ginebra, Ronday Hollis Jefferson ng TNT na naipanalo nga ang Governor's Cup. Kung kaya't inaabangan din talaga mga ka-idol ang pagbabalik ni Ronday Hollis Jefferson kung magagawa niya ring makuha ang titulo sa Barangay Ginebra na nagawa nga niya sa Governor's Cup. At hindi lamang yan, naagaw din ni Hollis Jefferson ang titulo kay Justin Brownlee bilang best import. Bukod sa kaabang-abang na clash between Justin Brownlee at Hollis Jefferson, mga ka-idol, kaabang-abang din ang mga bagong muka din sa PBA local player at sa import, mga ka-idol, katulad na lamang na Magnolia Hotshots at Meralco Bolts na kumuha ng ilan sa mga malalakas na NBA caliber. Ang aabangan na nga lang natin dyan ay kung kakasa sila kay Justin Brownlee o kaya kay Ronday Hollis Jefferson. At sa kabilang banda, inaabangan din natin mga ka-idol ang pagbabalik ng isa sa pinakamalakas na team. Yan nga ang Bay Area Dragons na tinalo naman ang Barangay Ginebra noong Commissioner's Cup na bali-balita ngay magbabalik, mga ka-idol. Ngunit sa kasamaang palad ay tila na-disband nga itong Bay Area Dragons na hindi pa nga malinaw kung ano talaga ang dahilan, mga ka-idol. Dahil sabi nga ni Commissioner Willie Marshall, wala pa nga official update ang Bay Area Dragons kung sila'y magka-cancel sa Commissioner's Cup. Lalo pa nga sila'y nakakommit na sa Commissioner's Cup, mga ka-idol, at yan ay aabangan pa rin natin. Para naman sa naging laban ng Gilas Pilipinas kontra China, mga ka-idol, tila isang malaking tagumpay ito para sa sambayan ng Pilipino dahil at least nakakuha man lamang ang Gilas Pilipinas ng isang panalo sa FIBA World Cup. At hindi lamang basta panalo, mga ka-idol, ang ipinakita ng ating mga player dahil tila uhaw na uhaw nga ang Gilas Pilipinas na ipanalo ang laban dahil tinambakan nga nila ang team ng China. Sa score na 96-75 ay wagi nga ang Gilas Pilipinas at syempre ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ang ating NBA caliber, ating kababayan na si Jordan Clarkson na nakakuha lamang siya, mga ka-idol, ng 34 points, 3 assists at 2 rebounds na hindi na nga natin maikakailang nasa top siya o top scorer ng FIBA World Cup. Sa uling laban at pagkapanalo nga ng Gilas Pilipinas kontra China, mas naramdaman ni Jordan Clarkson ang suporta ng mga Filipino na sabi nga niya, "The crowd was amazing. The fans were amazing. There was just so much energy in there and we really just wanted to win and give them that." Sa ilang litrato nga, mga ka-idol, ay tila makikita natin itong si Coach Reyes na tila nga ay nabunutan ng tinik. At least nabigyan man nga lang niya ang sambayanang Pilipino ng isang panalo bago pa man matapos ang laban nila sa FIBA World Cup. At sa current lineup nga, mga ka-idol, ngayon ng Gilas Pilipinas, bukod sa coaching style na sinisisi ng mga sambayanang Pilipino kay Coach Reyes, tila mas nakilala natin kung sino talaga ang mga deserving na nasa lineup ng Gilas Pilipinas. Isa na nga dyan itong si Renz Abando, mga ka-idol. At bukod dyan, may mga ilan pa rin tayong nakilalang mga magagaling na player katulad ni AJ Edu, Dwight Ramos, at itong si Kai Soto. Naniniwala tayong kailangan sila ng Gilas Pilipinas at bukod dyan, mga bata pa sila, mga ka-idol, at marami pa silang magiging laro sa Gilas Pilipinas. So mabigyan lang sila ng maraming chance at ma-build up din ang team up nila sa bawat isa. Dahil sa apat na player na ito, bukod kay Jordan Clarkson, mga ka-idol, kung sino man maging naturalized player, tiyak malayong mararating ng Gilas Pilipinas. At sa ngayon nga, hindi natin masabi kung good news ito o bad news para sa ating sambayan ng Pilipino dahil officially step down na itong si Coach Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Nilinaw nga at sinabi nga nitong si Coach Reyes sa isang pahayag, sabi niya dito, "There are so many powerful teams that didn't advance. Pero sa Pilipinas, bawal matalo eh. After a while, it's just too heavy. Masyadong masakit, masyadong mahirap. Just to be very honest, bastos naman talaga yung ibang mga pinagsasasabi. I don't deserve it. My family doesn't deserve it." At nag-step down na nga lang din siya, mga ka-idol, dahil hindi na rin sa kapakanan ng kanyang sarili, para na rin sa katahimikan ng pamilya nitong si Coach Reyes. After nga na mag-step down itong si Coach Reyes, iba't iba na ngang reaksyon ang lumabas sa social media at tila mas naging tahimik pa, mga ka-idol, at tila din ay natanggap na ng sambayan ng Pilipino ang pag-step down nitong si Coach Reyes. Kung titingnan nga natin, mga ka-idol, ang ilan sa mga naging sagot ni Coach Reyes kung bakit siya nag-step down, sabi niya rito, "Decision that I arrive at with my family, it's time." Dagdag pa niya,
I never turn my back to serving my country. But there's a point that I have to think of my health and my family. Sabi pa nga niya, and subject myself to this again, maawa naman kayo sa akin. It's just been brutal. You all know, you're on there, you're part of it. Referring to social media, it's just been brutal. Never mind me, but on my family, my loved ones, it's just been brutal. Sa pagkakataong ito, pasalamatan din naman natin itong si Coach Reyes dahil sa effort na ginawa niya din naman ang kanyang best mga ka-idol, ngunit hindi nga ito naging sapat at hindi rin talaga nagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Kung makikita natin mga ka-idol ang tagpo ni Coach Reyes sa kanyang pamilya, tila nakakadurog din ng puso dahil kung tayo ang nasa posisyon ni Coach Reyes, napakahirap ito na makita ang ating pamilya na nadadamay dahil sa hindi lamang nagustuhan ng karamihan ang ating serbisyo. Kung kaya't maging aral din sa atin ito mga ka-idol na kung sino man ang maging head coach ng ating Gilas Pilipinas ay 100% suportahan natin mga ka-idol, matalo man yan o manalo. Dahil sa bandang huli mga ka-idol, iisa pa rin naman talagang team ang ating susuportahan, ang Gilas Pilipinas. At hindi rin naman talaga nawawala ng pagkakataon dahil napakarami pa rin namang tsansa na makabawi tayo mga ka-idol. Sa ngayong pagkakataon sa kalungkutan ni Coach Reyes dahil sa pagbababa ng pwesto sa Gilas Pilipinas, ay pasalamatan naman natin siya mga ka-idol dahil sa naging maganda na rin ang desisyon niya para sa kanyang pamilya at hindi lang para sa kanyang sarili. Dahil nga sa pagkapanalo natin kontra China mga ka-idol ay may pag-asa pa tayo makakuha ng slot para sa darating na Paris Olympics 2024. Magiging senaryo nga ay New Zealand, Lebanon now stand in a way of Gilas fading OQT hopes. Sabi nga rito, despite its defeat over South Sudan on Thursday, Gilas Pilipinas, believe it or not, can still make it to Paris Olympics. But for it to happen, all the stars must align for the national team. There's still another path for Gilas to enter the Olympics, and that's through the FIBA Olympic qualifying tournament that will be held next year, where 24 teams will be grouped into 4, with the top team in each group going into the next round. New Zealand now in the equation. Procedures of OQT include that one best next team from Africa, Americas, Asia's, Oceania, and 16 following best next ranked teams from the World Cup will be invited to play. These are the teams that have not gained outright passage into 2024 Paris Olympics. With that Oceania team, New Zealand has also come into the picture to Gilas bid to be invited to OQT. Among the teams that have won 3 win-lose records in the World Cup, New Zealand has the best point difference with -36, making them in line to grab the best next team from Asia or Oceania. Despite a 0-4 record, Gilas Pilipinas still has -42 point difference that remains better than the other Asian teams like Lebanon, China, Iran, Jordan, and just within striking distance against New Zealand. Sabi pa rito, Lebanon also in the mix despite its own struggles in the group stage. Lebanon has also put itself in the mix of at least an OQT invite. The Cedars defeated Cote 24-64 to also join the teams with 1-3 with win-lose record. Nasa nakikita nating hope or chance na ito mga ka-idol. Ang tanong na nga lamang dahil nagbaba na sa pwesto itong si Coach Reyes, sino nga kaya ang kukunin ng SBP maging head coach ng Gilas Pilipinas? Nasa ngayon nga mga ka-idol ang ilan sa mga candidate dyan, itong si Coach Tim Cone. Usap-usapan din ang tila anak ni Coach Reyes na si Coach Josh Reyes. Din talaga ay urgent sa pagpili mga ka-idol, lalo pat nalalapit na rin ang laban natin sa Asian Games kung saan kasado na rin mga ka-idol ang groupings. Tayo nga ay nasa Group C mga ka-idol na makakalaban natin ang Jordan at syempre nandyan si Ronday Hollis Jefferson, Bahrain at Thailand. Inaasahan na kahit Asian Games ito ay hindi magiging madali para sa Gilas Pilipinas. Kaya kailangan nga ngayon ng matalinong pagpili kung sino mamumuno sa Gilas Pilipinas. Gayon din naman ang maaaring revision sa lineup ng Gilas Pilipinas. Sa naging ilang laro ng Gilas Pilipinas ay nakita rin natin ang ilan sa mga pagkukulang. Kasi na nga dyan mga ka-idol at ang pinakamahalaga na kailangan ng Gilas Pilipinas ay mga legit shooter o 3-point shooter or outside shooter. Hindi naman ang big man na katulad din ni Junmar Fardo na kayang makipagsalaksakan mga ka-idol dahil napakatatangkad nga at napakalalaki ng ating kalaban. At kailangan din talaga natin ng isang big man na magaling mag-rebound. At ngayon ngang Asian Games ay matutunghayan natin na itong si Justin Brownlee naman ang magiging naturalized player ng Gilas Pilipinas. At sinasabi pang itong si Chris Newsome ay makakasama na sa lineup mga ka-idol. Kung dyan inaasahan natin mga ka-idol na itong si Matthew Wright ay makakasama sa lineup ng Gilas Pilipinas na kailangan natin isang katulad ni Matthew Wright dahil magaling ito sa outside shooting at kaya ding makipagsalaksakan mga ka-idol. Hindi naman itong si Mikey Williams na alam naman nating legit 3-point shooter mga ka-idol kahit sa ang pwesto
kayang-kayang i-shoot nitong si Mikey Williams. Hindi nga lamang siya mabigyan ng pagkakataong makapaglaro sa FIBA World Cup dahil hindi nga siya Philippine passport holder since 16 years old. Nasa rules nga yan mga ka-idol ng FIBA World Cup at sana naman ay umaasa tayo na mabigyan ng pagkakataon nitong si Mikey Williams at magawan niya ng paraan ng Gilas Pilipinas. Hindi man sa FIBA World Cup o kaya naman sa Olympics ay mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro sa Asian Games dahil naniniwala tayo na para sa atin ang Asian Games. Hindi naman sana maisama itong si Ganilas Rusor na kailangan natin ng big man na kagaya niya mga ka-idol. At syempre, andyan din naman itong sina Justin Baltasar na hindi papahuli mga ka-idol at si William Navarro na inaasahan natin na makakasama rin. Ang tanong na nga lang ngayon mga ka-idol, dahil may chance pa tayo sa Olympics at nalalapit na rin ang Asian Games, sino nga kaya ang karapat-dapat na kunin ng SBP na maging head coach ng Gilas Pilipinas? Ito na nga kaya ang pagkakataon para naman sa anak ni Coach Reyes na patunayan sa sambayan ng Pilipino na kung hindi na kaya ng kanyang ama, kayang-kaya niyang ipanalo para sa Gilas Pilipinas. Bali-balita na rin na tila malaki din ang tsansa na makakuha nga ito bilang head coach ng Gilas Pilipinas kahit wala pa nga masyadong experience sa coaching mga ka-idol. Tanong na nga lamang sa kabila na nangyari kay Coach Reyes, payagan nga kaya ni Coach Reyes kung sakaling kunin nga itong si Josh Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas dahil na rin sa naging experience ni Coach Reyes. At sa kabilang banda rin ay 50-50 naman ang tsansa nitong si Coach Tabaldwin na magbalik bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon nga hindi pa rin talaga maganda ang koneksyon o relasyon nitong si Coach Tabaldwin sa mga opisyal ng SBP. Ngunit majority nakikita natin na itong si Coach Tab Baldwin ang karapat-dapat na maging head coach ng Gilas Pilipinas na kung i-check nga natin ang mga achievement itong si Coach Tab Baldwin mga ka-idol, kamit niya ang ilan sa mga international games bilang head coach ng New Zealand at Jordan mga ka-idol at nagawa niyang ipanalo ito. Gayun din naman sa Lebanon. Bilang dating coach ng Gilas Pilipinas ay marami ding achievement ang naibigay nitong si Coach Tab Baldwin. Gold medalist nga tayo sa national team na William Jones Cup 2015. Silver medal for 2015 Taipei National Team, FIBA Asian Championship. Gayun din naman sa Changsha National Team. Bukod dyan, 5 times NBL Champion, 4 times NBL Coach of the Year, 2 times Halberg Award Coach of the Year, 4 times UAAP Champion, PCCL Champion, PBA D-League Champion 2019 Aspirants Cup. Kapansin-pansin na hindi man siya ang head coach ngayon ng Gilas Pilipinas, ngunit kayang i-predict nitong si Coach Tab Baldwin anong dapat ginawang preparasyon ng Gilas Pilipinas, lalo't kabisado na rin niya ang ilan sa mga laruan ng nakaharap ng Gilas Pilipinas. Tulad ni Coach Tim Cone, isang tacticians din itong si Coach Tab Baldwin. Ngunit sa pagkakataong ito, itong si Coach Tim Cone nga din ang sigaw ng ating sambayan ng Pilipino para sa head coach ng Gilas Pilipinas. Ngunit sinabi nga at nilinaw ni Coach Tim Cone na hindi niya kayang i-take over ang posisyon itong si Coach Reyes dahil siya susuporta lamang sa magiging head coach, lalong-lalo na kay Coach Reyes dahil naniniwala siya sa kakayanan nitong si Coach Chot. Mga ilan pa rin namang naglalabas ang prospect kung sino ang maaari pumalit kay Coach Reyes, katulad na lamang ng PBA star na si Jimmy Alapag, kasalukuyang nasa NBA team nga ngayon mga ka-idol. Hindi naman si Coach Sheng Giao na nag-coach nga sa katatapos lamang na William Jones Cup kung saan naging kulelat nga ang Pilipinas sa team ng Rain or Shine. Tila napupuso ang makabalik sa Gilas Pilipinas at yan nga depende kay Coach Sheng Giao matapos nga na mag-step down noon bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idols dahil sa chance natin na maaaring makapasok tayo sa Olympics 2024 at sa darating na Asian Games, sino nga kaya ang karapat-dapat na makuha ng SBP bilang head coach ng Gilas Pilipinas? At kung anak man ni Coach Reyes, sang-ayon ba kayo na maging head coach siya ng Gilas Pilipinas? Para naman sa current roster o lineup ng Gilas Pilipinas, para na rin sa paghahanda kung sakaling makapasok tayo sa Olympics at sa darating na Asian Games, ano nga kaya ang dapat nilang i-revise o ano nga kaya ang pagkukulang sa lineup ng Gilas Pilipinas na dapat nilang i-improve? Kung ano yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.